Ipanayag sa atong mga pagpili isip aligi o magbabalaod sa atong lungsod sa Panglao. Now, may kaigsunan padayon ta. Ang sunod nato nga mamumulong kini usa ka incumbent nga kagawan, siya ang gitagaan o tahas nga moatiman sa hukbong sa atong mga mamumuhunan or we call it in other words mga negosyante. Importante nga atong mamumahon, atong protektahan po ang katungod sa mga negosyante. Way trabaho o way kwarta sa negosyante na ilang mga gastoon pinaagi sa paghatag o mga katikaran. Walay langan-langan na kaigsunan atong sukaton sa masipagpakpak. Incumbent kagawa, the Honorable J.R. Rodriguez. Mula si J.R. Rodriguez. Mula si J.R. si Panglao Big Brother. Mula si J.R. ang aking Big Brother. Babagsakan dito in 5, 4, 3, 2. Thank you. Maraming salamat. I'm happy to be back. You know, sa lahat ng munisipyo dito sa Panglao, sa totoo lang, dito yung pinakamaraming caucus ko. Hindi pinakarami sa number ha, pero pinakamaraming dumadating. You know, usually 20, 30, 40, pero dito, nakailang 300 kami, nakaisang 400, nakaisang 600. Nung nag-caucus ako 3 years ago, napakadaming tao. Nagdala ko ng 500 na pandesal na ubos. And then, the shocking thing was, pagbalik ko, tanan na bata, inaamin ako eh. Parang, wow, parang ako family dito. I felt like a family. So, for that, maraming salamat po. Maraming salamat. Okay, so, what happens is, you know, I'll just make you kwento that what I did, no? Kung anong ginawa ko nung pumasok sa munisipyo. Sabihin na lang natin parang progress report. Kasi nagawa ko na. Wala na akong plataforma. Plataforma ko is jobs. Nagawa ko na yung jobs. From pagpasok ko sa munisipyo, kami ni Mayor Noel, tsaka si Pingoy, actually, kasi infrastructure is very important, ha? There were only 50 jobs per 50 businesses per week. Pero after 2 years, congratulate Mayor, congratulate Pingoy, myself, na akyat namin ng 500 businesses, 5,000 businesses in a year. Sobrang laki ng diferensya. Super. In 1 week and 1 month, merong isang buwan na umabot ng 2,000 bagong business. Achievement talaga yan. So, nagsulat ako ng 19 ordinances. 19. World record. I don't know any councilor in the whole Philippines who wrote 19 ordinances in only 3 years. But I wrote 19 ordinances. Hindi ko na isa-isahin because you notice I'm reading. These are my notes. Ito yung nakikita ko yung mga linya dyan. Lahat yan ang na-achieve ko sa LGU ng Panglao. Lahat yan. Tanan yan. LGU achievements ko. Dati nung binasa ko lahat, umabot ng 1 hour. So hindi kailangan 6 minutes lang yung record ay yung kailangan ko. I'll try my best to shortcut na lang. So ito na lang sasabihin ko. Ito lang. So, when I see something, let's say, anong ginagawa ko? Nag-iimbento ba ako ng ordination? Hindi. I go around, you know, I'm always in Tawala, nagmamotor ako, lahat na ng maliit na kali, napasukan ko dito. When I see something wrong, I do something about it. Automatic yan. For example, I saw that there's a problem with agriculture. Walang nag-agriculture dito. Sobrang halos wala, except for Boy and Bongkak, I don't know anyone who has a successful agriculture farm here. So what did I do? Anong ginawa ko? Pumunta ako ng Bali, Indonesia. Nag-aral ako kung paano ibalik yung mga bata at batanon sa pagpala at paghawak ng itak. Kasi hindi na nangyari yan, di ba? Cellphone na ang bagong pala. Wala na. Dito na lang sila magpa-farm. Di ba? Yung mga farm na games na app. So, I needed to study bakit
And of course, I learned. I learned why. Kasi successful sila na balik nila yung kanilang mga bataon sa farming. So, nadala ko yung technology na yan dito sa LGU. Hindi pa tapos, wala pa ako natapos na ordinansya about farming. But napasa ko na yung technology sa aming agriculturist. Okay? Okay, next. Nakita ko na may problema sa traffic, sa Tawala. Actually, pagdating pa lang sa Lourdes, mula Taoist, ang traffic na. Diba? So, what did I do? Of course, I went naman this time to Thailand. Sariling gastos ko to ha, kahit piso walang gastos yung gobyerno. I went to Thailand, I went to Bali, Indonesia. Thailand, ano ginawa ko doon? I went to 3 colleges. I studied with engineers, road engineers. Pag-graduate mo sa college nila, ikaw ay isang BS Engineering ng kalsada. Ganyan yung pangkalsada lang talaga yung school nila. Tulog ka school sa Thailand, yan ang specialty. So I studied there. I studied with them. Just for you. And in fact, kasama si Mayor Noel, si Pingoy, tsaka some of the LGU, na pumunta pa dito yung mga gumawa ng kalsada ng Singapore. Pumunta kami sa Baguio, pumunta kami sa Quezon City. Pinag-aralan namin kung paano ayusin yung kalsada dito sa Panglao. Hindi lang namin matapos yung ordinansya, it will have to wait for next term kasi hindi siya simple. So, hopefully, we can finish it next term. Diba? Thank you. Next! Nakita ko na, okay, ano ba kailangan ng negosyo? CCTV. So, I created a CCTV ordinance. Free dive ordinance. I created a free dive ordinance. Yung ambulansya na bagong ambulansya, I wrote to Robles 2 years ago because we need another ambulance. Yung aking pamamangkol, that's my daughter by the way. She's videoing me. Yung akong pamamangkol, nasaksak siyang na beses. Yung kasi she works in the house. Ano pa lang siya? Online something. Sa online. Malakas yung internet namin. Nagtatrabaho sa aming balay. Pag uwi niya nung hapon, yung papuntang na kalsada, ngit-ngit man siya, di ba? Binangga siya ng tricycle. Bagsak yung tricycle. Kinuha yung bag niya, pero hindi tumakbo daw yung lalaki. Naglalakad lang paalis ganon. Yung babae, malaki, dako. And then, hindi takot. Nilaban niya. Sinuntok natin pinalo niya ng bag. Siyang nasaksak. Yung ako pamangkon. Siyang. Buti na lang, big sister siya. Hindi siya tinamaan. Puro taba ang tusok niya. Nabuhay siya, Norm. 2 days lang. Wala, nasa labas na, bumabalik na sa balay. Puro bandage. Buti na lang, diba? Awa ng Diyos, nabuhay siya. So yan, this is reality. Bakit siya nasaksak? Kami, dito sa pier. We lost our pump boat engine. May nagnakaw na makina. Lumang pump boat, lumang makina, ninakaw pa. So, sabi ng kapatid ko, let's buy another engine. Okay, pumunta kami Tagbilaran, ako mismo yung bumili. Pagpili ng makina, kinabit namin, after 1 week, ninakaw ulit. 2 makina in 1 week. Grabe, sabi ko, ibang klase dito. Ano ba yan? Anyway, to make it short, sinulat ko yung CCTV ordinance. Sinulat pa na, kasi grabe naman dito. And yung CCTV sa tourism, hindi nila alam kung paano i-on. Hindi nila alam kung paano namin i-view. By the time na dumating technician, ni BNJ Computer, tawag ako, kinukulit yung BNJ, wala na. Nabura na yung information. Wala na video. So, nakakainis, di ba? But anyway, again, since I wrote the CCTV ordinance, hindi umabot ng ilang buwan, meron kaming nahuli na kidnapper. Grupo. Imagine ha, negosyanteng budget, bilyonarya, intik, walang birong yaman, like shipping owner, gano'n.
nakidnap siya sa Manila, nagkasino daw, nakidnap siya sa casino, dinala siya sa Bicol, dinala sa Sorsogon, inakyat ng, kasi patagot-tagot, syempre hindi man pwedeng ipakita, di ba? Tinatago siya sa loob ng kotse, na-smuggle nila sa Samar, na-smuggle nila sa Leyte, napasok nila sa Ubay, at dumiretso na ng Tagbilaran at Panglao. And because of my CCTV ordinance, nahuli namin sa Panglao. Thank you. Very proudest achievement ko yan sa lahat ng ordinansya na sinulat ko. Yan ang napakamagandang feeling. Ang sarap ng aking feeling na parang, wow, may nagawa ko. Sulit na yung isang buwan ako sa Manila. Binasa ko lahat ng ordinansya ng Panglao mula 2006. Binasa ko lahat. 1 month. Nakatingin lang ako sa lahat ng ordinansya. Yung pinakamahaba, 2 ordinansya, pinakamahaba at hindi ko alam, siguro si Raul yung nagsulat nito kasi ganyan kakapal yung environment, ganyan kakapal yung revenue code, which I am modifying right now. Sinulat ni Mayor Noel. He is the writer of the 2 biggest ordinances of the entire Panglao. Great man, great man. So, I'm not joking, he's really a great man. Kasi we know our rules. Bago kami pumasok, sabi ni Mayor sa akin, 2 kami nag-usap, he called me in his office. Kasi nawawala, may nawala. Sabi ko, oh, akala mo kasama na namin, ba't nawala? Sabi ni Noel, I have to say this, sabi ni Noel, alam mo JR, kung hindi sila eksperto sa ginagawa nila, hindi natin tatanggapin. Kasi haka-haka lang parang, oh, ikaw na lang ako daw 3 years ago, ako daw si sports. Sabi ko, ano alam ko sa sports? O sige, ikaw na lang sa youth. My God, anong alam ko sa youth? Negosyante ako, more of an environmentalist. But with Noel, hindi. He knows my forte. He knows I'm a businessman. Sige, JR, ikaw sa economy. Hindi siya kumuha ng solid waste kung hindi magaling yung solid waste. Award-winning yung solid waste namin. Yan lang ang handle niya. You know, there are about 14 committees. We are only 8. Hindi man lang niya pinuno yung 6. Kasi sa ngayon, ito pa lang kami, 8. Kung walang expertise, hindi niya ipapasok. Ganyan siya kagaling mag-isip. So, next is I believe that there's no such thing as a Superman. Okay? That's the truth. I'm a businessman. We have so many consultants in our businesses. Mayroong isang negosyo kami, 1,000 na tao. Mayroong isang kami negosyo, 7,000 na tao. Walang biro yung hinahandle ko sa Manila. Pero, dito, kung nalaman sa business, there's no such thing as a Superman. There's no such thing as one person who can run all. You need a super team. You have to hire a super team. Ito yung super team natin. Ito. Wala nang iba. We are a super team. That's why I am very enthusiastic. You know, last election, absent ako na absent. Ayaw ko samahan kasi parang hindi ko na feel na parang walang pinupuntahan itong grupo. Kaya alam niyo naman siguro kumalas ako sa grupo 3 years ago, di ba? Kumalas ako. Because I don't see any improvement. In fact, ako pa nagpupush. Well, kalas na tayo sa grupo. Kasi nasabihin ko, kalas na tayo sa grupo. Pero, you know, I really separated. Bahala na. Mag-isa na ako. Ayaw, wala akong bilig sa grupo to. But this one, you'll see me with them every single day because this is the best group I've ever been with. Thank you. Okay, so, last na. One more ordinance. May gift ako sa inyo. You know, I went to the CR. Mahahalikan niyo ba yung CR niyo? Nasa totoo lang sila ng ako, di ba? Okay. Di ba? Parang, lalaki okay lang eh. Kahit saan, kahit sa gulong ng kotse, walang problema eh. Yung body, yung problema. So I decided, no, I cannot find a good CR. You know, sa tourism office, nagtataka sila, bakit puro Korean pera nasa sahig? May Korean, kung gusto niyo yumaman, pumunta kayo sa CR ng tourism, puro Korean pera, ginamit pang punas. Wala akong biro marami kami nakuhang pera, nakukuha hanggang ngayon. Tapos nung nilagyan ng tissue, nilagyan ng tourism office ng tissue, para naman may tissue, di ba?
pinagbawalan ng COA. Hindi daw siya naka-budget. Bawal ilagay ang tissue. What the hell? Pasensya na, sorry. What the hell yung pumasok sa ulo ko? Hindi ka pwede maglagay ng tissue. Actually, bumili ako ng tissue. Bumili ako ng mga 24, yung pinakamalaking. Sabi niya, I donated it just para may tissue sila. Imagine that. Kahit man lang tissue. So, nag-decide ako, isusulat ko yung CR Ordinance. Napaka-weird na pangalan. CR Ordinance or Comfort Room Ordinance or I don't know, Restroom Ordinance. Hindi pa tapos yung pangalan. The CR Ordinance is you will have a restroom across the LGU in specific places. Number 1, malinis. Number 2, walang amoy. Kumot siya. Number 3, may tubig. Number 4, may sabon. May tissue. May kuryente. Pwede pa may aircon. Okay? Yung sahig malinis. Pwede kayong matulog sa linis kasi bawal kung hindi malinis. May penalty yan pag hindi nilinis. Lahat. Trash can complete. I will give that to you. Isa pa. Aside from CR na malinis, lahat ng ladies CR, magkakaroon ng lamesa, good for 2 people. You can sit down kasi may maliit na sofa. Hindi ako nagbibiro, bibigyan ko yun ng sofa, may bulaklak pa. Para pwede kayo mag-relax sa sofa. That is my next. Hindi na kaya hanggang election, end of the year. So, next, make me win. You have your CR. Promise. Ipapasa nitong lahat. They will pass it because we already agreed to it. Panglao needs clean CRs. We will be the first in Bohol. We will be the first. Okay, so let me end this na by saying na I hate corruption. I hate it. Go to my Facebook site. You will see me attacking. Pag may nakita ako mali, attack. I hate it. I cannot stand it, you know. Pinaputokan ako sa aking balay sa Lourdes. May bala. As in, I don't care. Hindi pa rin ako tumigil. Attack pa rin. Well, hindi ako natatakot na pa rin sa totoo lang. Because I'm just not afraid. So, I am doing things that I think are right. I don't care kung sisirain ako. Wala akong pakil. Basta tao yung husga, hindi ako, diba? They see I do good things. That's all I care for. I don't care what my enemy sees. Okay? And because of that, because I'm always maingay, I'm always talking, I'll give you a sample. One sample lang ha. Or two. Dito nakasulat 2. Yung hubog na driver. Yung hubog na driver sa anong school yan? Sa school bus ng Panglao, yung bagong school bus. Anong school? Lourdes! Oh my God, Lourdes pa. Tapat ng balay namin. Imagine ha, the driver went all the way to bring the children home. Pinastop ng mga bata. Narinig niyo ba yan? Di ba? Totoo yan. Yung nakakagulat is, walang ginawa ng munisipyo. So ako yung may gumawa. I did something about it. I called the driver. Good governance. Mr. Tulfo ako. I called the driver. I interrogated him. Basta, huwag na natin pagtagalan. Basta I was shocked when he said, walang nag-usap sa kanya, walang nag-punish sa kanya. The next thing, nagdadrive pa rin siya. Hanggang nakausap ko 2 weeks later, wala pa rin daw ginawa sa kanya. How can that be possible? For me, hindi pwede pumasaya. Number 2, nakikita niya araw-araw. Yung mga ASF ba na checkpoint, useful ba yan? Or useless? Diba? Useless, diba? Yes! I said, why? Who's paying for that? Unang question ko sa munisipyo, sa session, who is paying for that? Kung probinsya lang nagbabayad, wala akong pakialam. Gumastos sila ng pera, pero Panglao is paying for that. We are paying people who are doing nothing. Pasensya na, kung marinig ako ng mga nandun sa checkpoint, pero totoo. Hindi naman ako nagsisinungaling. Totoo, nakaupo lang sila. Kanina, I drove by with my daughter. Sabi ko, look at that guy. Walang pake, nakaupo lang yung car ganun. Daming kotse, wala man lang tingin sa mga
sasakyan. Alam niyo yan, hindi ako nagsisinungaling, alam niyo yan. I do not lie. When I attack, I do not lie. I have proof. Okay? Pero I will not tell you the proof now sa dami na to. So I'll just end it by saying, anytime you want to know my 19 ordinances, anytime you want to know the hundreds of things I did for Panglao, visit me lang sa Akong Balay. And I will talk to all of you. I will greet you. Okay? I will meet with you there and tell you everything na gusto niyo malaman. Thank you. Oh, wait. Pero meron pa. Meron akong ginawa parang toy. Okay. Last na to. One by one lang. Ito yung plano nito. Nayayaman kayo sa, sa agriculture. Meron akong ginawang line sa kanya. Swak na swak, high boy at mga. Nice, diba? Okay, next. Okay, ano to? Wala na po siya namin. Itong guy na to, si Roman Ploma, siya yung teacher ng mga PNP. Na-mention mo ba? Parang di ko narinig this time. Siya yung teacher ng mga PNP, yung mga police mo, hindi na maging police to. So yung mga sineserve na kataasan ng mga PNP police, nagsaserve sa kanya. Si Sir Roman Ploma. Okay? Sobrang sikat yan sa mga PNP. Siya yung nagturo sa kanila. Imagine. Okay. Mr. Solid Waste. Solid sa atin si Monico Tomasin. Okay. I made this, I thought about this 2 days. Okay. Tama is tama, mali is mali. Diba? Tama, mali. Yan, Mr. Pingoy Duterte. Dumaluan. Parehas kami. Taong yan, tama is tama, mali is mali. Parehas kami. Magkakampi kami sa bira. Okay. Si anak ko, naay aslum pa. Si Asintuta kay Inting na para. Ano pa ba? Sana walang sumablay. Okay. Mr. PWD. Ito, PWD. Okay. PWD ha. Pwede ang plano niya, Mr. Elmer Abueva. Okay. Next, last 2. Pag may sakit kayo, EENT, wala nang EENT sa Pilipinas. Siya lang natin yung huling ENT. Ears, eyes, nose, throat. Wala na, puro ENT na lang or puro mata lang. Puro ENT lang or puro mata lang. So, syempre, pag may problema kayo, mag-one-on-one kayo, di ba? Sa doktor, okay, one-on-one with Mr. Dumaluan. Siya lang si Mr. Pyrolysis. Siya lang isip na kailangan natin gamitin yung pyrolysis para wala nang pollution, di ba? Magaling na yan, sobra. Grabe. In fact, I did not know he was that good until I met him. Sabi ko, paddle boat, what's that? Pero no. Galing mag-isip. And of course, my little big sister. Yeah. Si mother. Okay, and every mother needs a father. Okay? Nakasandal tayo sa pader kung bubutoy natin si Noel Marchelos. Thank you very much. Thank you very much. Thank you, Big Brother G.R. Rodriguez. Ako lang balikon ko mga kaigsunan nga ang katulihan kaingon nga kung kaya mo mo'y expertise, di mo na mo kuhaan. Tinuon na, daghan nga ni-apply doon sa grupo nga muuban. Pero, amo gibalibatan. Tungod kay, kini grupo ha, na ang iyo sektor na ilang representahan. Ayaw mo pagtuo nga ako stricto. Ako, ninglaban lang ko sa inyong buhis. Nga naman, gasugod ko sa natad sa politika sa tuig 2007. Di ko maghambog, kaya ko ipaghambog. Pero, na ako'y jutay ng kasinatinan. Mga kaigsunan, 2007 hanggang 2010, na ako'y mga kauban sa konseho sa Lungsod. Napupos ang tulong katuig, what yan mo'y ordinansa nga napalinday. Kinsa may ginalo anak. Gitagaan mo, kinsa pa itong hidawat, wag mo kahibaw.
nanghatag og 50 pesos gibutuhan. Pila sweldo o kagawan karon? Kagawan Angel, barangay man mo. Ang kagawan sa lungsod, salary grade 24. Kung baga, equivalent na og department head sa atong lungsod. Imagine na, o pila sweldo. Unya, mapupos ang tulo ka tuig, wayamoy ni usa ka ordinansa nga napanday. Tungod kay gitagaan ang katawhan og 50 or gitagaan og usa ka gatos, gibutuhan hindaog. Sud sa tulo ka tuig, 50 o usa ka gatos ray inyong nadaw-daw. Ang gidawat unsa man? Salary grade 24. Kamo na mo imagine ana og pila ang sweldo. Mauna mga kaigsunan nga akong gilantaw na dili unta malalong ang katawhan nga panglawanon. Mao nga ako gitan-aw nako kinsa ang mga tawhana nga adunay katakos nga iniglingkod muhimo gyud mubanday gyud og mga ordinansa tungod kay mga katawhan naningkamot maghimo og gamay nga sari-sari store sablayan o pila ka lugar, pila ka putos nga sabon, pila ka putos nga candy, usa ka ganon nga tuba, mapugos og adto sa munisipyo, matag iniro, nga naman mukuha og lisensya kay mahadlok og ipasara. Ang inyong gibayad nga lisensya, maunay gisweldo. Mo nang maluoy ko maguna-una, maluoy ko magtanaw nga gilalo ang katawhan panglawan. Mo nang we will secret, we made sure nga kini tawhana gihashasan nga naa ni katakos. Mao nga way duha-duha atong butuhan tanang membro sa USMAW. Karong butuhan mga kaigsunan